Hindi lang ako basta gumagawa ng terrarium. I create a story. Tara, pakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Ngayon ko lang talaga na-realize na I make story through my terrariums. At isi-share ko yan sa inyo. Kaya, sirain na natin itong Gundam na to. Gagamit tayo ng drill para lagyan ng details na para bang nakipaglaban ito. Bawat scratches na ginawa ko ay in-imagine ko yan. O, diba? Mukha nang nakipaglaban. Ang concept ko, Fallen Warrior, isang Gundam na nakipaglaban para protektahan ang lahat. Pero hindi na to nakabalik. Unti-unti na ito nilamon ng nature. Mahilig kasi ako sa anime at mga MMORPG games. Kaya doon ko nakuha yung inspiration ko. After ko ma-damage, sprayan natin ng primer para kumapit yung pintura. Tapos iwan na lang natin dito ng isang araw. Habang naghihintay, linis muna tayo kasi ang kalat. Magagawa ba natin yung concept na gusto kong gawin? Eto na guys, ang isa sa pinaka-exciting part, painting time. Gusto ko magmukhang luma at kalakalawang ito. Kaya, dinadilute ko ng water yung acrylic paint para mas natural tignan yung pagwe-weather ko dito. Unti-unti ko na din nakikita yung concept na inisip ko dito. At feeling ko, gumagaling na rin ako sa pagpipintura. Step by the step lang. Ayan, tapos na rin tayo. Tignan nyo naman, mukha na siyang luma. Para magstay yung paint, sprayan ulit natin to ng sealant. Tapos iwan natin to ng isang araw hanggat mawala yung amoy. Ayan, after 2 days, finally, today is the day kung saan gagawa na tayo ng terrarium. Gayahin nyo lang to. Una, gagawa tayo ng drainage layer. At least 1 inch deep, okay na yan. Tapos, lagyan na rin natin ng charcoal para matanggal nito yung mga impurities sa soil. Tapos maglagay na tayo ng soil. Ang plano ko nga pala dito, magmukhang bundok yung landscape natin. Kaya gagawa tayo ng slope. Tapos make sure na lagi nyo itam yung soil para mas maging stable ito. Pag naayos ko na yung landscape, bago ko ilalagay yung Gundam. May gusto na akong posing dito, pero hindi ko to magawa kung hindi ko tinanggal yung isang paa niya. Tapos yung rocks na ginagamit ko dito ay mga lava rocks. Yung maliliit lang para magkasya. 'Di ba? Mas mukha na siyang natural. Para mas mukha siyang nilalamon ng nature, maglagay pa tayo ng driftwood para mukhang niyayakap siya ng ugat. Tapos naglagay din ako ng onting ferns dito. Ito na guys, moss time! Favorite part ko to. Medyo challenging lang ilagay kasi maliit yung opening. Pero tiyaga lang, magiging worth it to. Naglalagay ako ng moss pero hindi ko sila dinidikit-dikit. Naglalagay ako ng space para mas mukhang natural tignan. Hindi ko tinatapon yung mga dried moss kasi ginagawa ko tong pang details. Kasi in nature, hindi naman lahat ay kulay green. Meron din mga dried grass para mas natural yung dating. Ayan na guys, tapos na tayo. Tignan nyo naman. Ang ganda, 'di ba? Syempre guys, wag natin kalimutan ang Springtails dahil sila ang cleanup crew. Final reveal, ano ang rating nyo dito? Comment lang kayo. Need ko ng validation. Mga 11:30 na tayo natapos dito. Nakakapagod pero sobrang worth it, 'di ba? Ang ganda. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Hindi lang to basta terrarium. May kwento din ito. Minsan pakiramdam natin yung efforts natin ay baliwala lang. Tulad ng Gundam na to. Para sa iba, ginawa lang naman niya yung trabaho niya. Pero kung walang ginawa, walang resultang makikita. Kaya bawat effort, maliit man o malaki, importante yan. Bale, ito yung representation ng terrarium na to. Kayo ba? Ano ba yung nakikita nyo dito? Share nyo sa comments. See you sa next story mga ka-Grow Pals. Make sure to subscribe and hit the bell button.